So, ito ang part 4 sa video natin about relations and functions. So, ang topic natin ngayon ay finding the domain and range of a function. So, sa pag-find ng domain, meron kang dapat na i-check. Yung denominator of a fraction cannot be 0. Tapos, yung pangalawa, the number under a square root sign must be positive. Bakit? Kasi, di ba, kapag ang denominator ng isang fraction, kunwari, yung isang number, o inover mo sa 0, undefined yan. So, magiging undefined yung function mo. So, hindi siya dapat maging undefined. So, ito naman, yung kapag yung number naman under square root negative, hindi rin pwede yon kasi wala namang square root ng negative na number Halimbawa, square root of negative, square root of 4. Anong square root ng 4? Diba? 2. Kasi 2 squared equals 4, diba? Or 2 times 2 equals 4. Pero pag negative 2 squared, o kaya negative 2 times negative 2, 4 pa rin yun, hindi negative 4. So, walang square root ang negative number. So, yan yung dalawa nating tatandaan sa paghahanap natin ng domain. Sa paghahanap naman ng range, isa-substitute mo lang yung mga x value, tapos kung ano yung resulta na y, yun yung range mo. So, resulting y values after substituting the possible x values. So, ano ibig sabihin nun? So, try natin 4 na example. So, ito, determine the domain and range of the following functions. Number 1, f of x is equal to 1 over x plus 2. So, ito, f of x, huwag kayong malito dito. Ibig sabihin lang yan, function of x. Hindi siya f times x. Hindi variable yung f. Function of x, ibig sabihin yan. Same lang siya sa y equals 1 over x plus 2. So, f of x, same lang siya sa y. So, y equals 1 over x plus 2. So, hahanapin natin yung domain. Yung domain, yung set of x values, di ba? So, isipin natin, ano yung mga number na pwede nating ipalit sa x. So, parang pwede naman natin siyang palitan ng kahit anong number, di ba? Pero, since fraction to, yung una nating restriction, dapat yung denominator hindi 0 kasi magiging undefined yon. So, paano ba magiging 0 yung denominator nito? Negative 2. Kapag negative 2 yung x. Kasi, di ba, 1. Tapos, pag pinalitan mo ng negative 2 yung x plus 2, magiging 1 over 0. So, dapat ang x mo ay hindi maging negative 2. Bukod doon, kahit anong value na ang ipalit mo sa x, pwede. May magiging sagot ka sa y, di ba? So, ang domain mo, o ang set of x values mo ay all real numbers except negative 2. So, ganyan lang yung sagutin yung domain and range. All real numbers except negative 2. Lahat ng number, pwera lang sa negative 2 kasi magsisiro yung denominator. So, ano naman ang range nito? Di ba, pag pinalitan mo yung x ng kahit anong number, may value ka na y na makukuha. Kunwari, 1 over, kunwari, ang x mo ay 0. 0 plus 2. 1 half. O kaya, ang x mo ay 1. 1 plus 2. 1 over 3. Pag negative naman yung x mo, kunwari negative 1 yung x mo, plus 2, 1 over negative 1. No, Negative positive 1. Ay, sorry, positive 1. Positive 1, tama? So, positive 1. So, parang kahit ano namang ipalit mo, may makukuha kang sagot, di ba? Ano lang ang hindi mo makukuha na y na value? Ang hindi mo lang makukuha na y na value ay 0. Kasi, para maging 0 ang y, di ba? Para maging 0 ang isang fraction, kailangan yung numerator ang 0. 0 over sa isang number, 0. Pero since 1 na yung numerator mo, fix na yung 1, hindi siya napapalitan, hindi magiging 0 tong y mo. Pero, bukod dyan, lahat ng numbers pwedeng maging value ng y mo. Pwedeng negative, pwedeng positive. So, ang range mo dyan sa number 1 problem natin ay all real numbers except 0.
Kasi hindi siya pwedeng maging 0 dahil 1 yung numerator mo. Bukod sa 0, lahat pwede mong makuha yung value ng y. So, yan yung domain at range ng number 1 natin. Number 2 naman, y is equal to negative square root of negative 2x plus 3. So, may square root naman tayo. Yung pangalawang restriction natin, yung nasa loob ng square root, dapat hindi siya maging negative. Kasi walang square root ang negative number. Hindi real number yon. So, paano mo isosolve yon? Di ba ito yung nasa loob ng square root? Negative 2x plus 3. Dapat sa negative 2x plus 3, hindi siya maging negative number. So, i-equate mo siya sa greater than or equal to 0. Kasi, greater than or equal to 0, puro positive lang or 0. Kasi yung loob ng square root, pwede naman siyang 0, di ba? Square root of 0 equal 0. Pwede yon. Pero negative, bawal. Kaya greater than or equal to 0. In-equate mo yung loob ng square root dito sa 0. So, solve na natin ngayon for x. So, di ba, ililipat mo tong 3 sa kabila. Magma-minus 3 ka sa kaliwa at sa kanan. So, negative 2x na lang natira. Na cancel na yung 3. Greater than or equal to negative 3. Tapos, aalisin mo yung negative 2. So, divide mo to sa negative 2. Di-divide mo rin yung kanan sa negative 2. So, cancel na yung negative 2. X na lang yung natira. Tapos, pag magdi-divide ka sa negative, na napag-aralan natin nung nakaraan sa inequality, pagbabalik ta rin mo yung sign. Greater than or equal, gagawin mong less than or equal. Negative 3 divided by negative 2. So, magiging positive na lang yan kasi negative, negative. So, ang x mo ay less than or equal to 3 over 2 or ang 3 over 2 ay 1.5, di ba? So, yan yung x value mo. So, yun yung domain mo. Yun yung domain mo. Domain. Lahat ng x na mas mababa or equal to 3 over 2. So, yun yung domain mo. Set of real numbers na mas mababa or equal to 3 over 2. So, ano naman yung range niya? Sulat natin ulit dito. Y is equal to negative square root of negative 2x plus 3. Try natin mag-substitute. So, kunwari, sinubstitute mo yung 3 over 2 kasi less than or equal. Pwedeng yan yung x mo. Y equals negative 2 times yung x, gagawin mong 3 over 2 plus 3. So, negative 2 times 3 over 2, kakancel mo lang yung 2, diba? So, matitira negative 3. Negative 3 plus 3 na lang yung nasa loob. So, ito negative 3 plus 3, 0 na lang yan. So, negative square root of 0. Y equals 0, magiging 0 siya, diba? Try pa tayo na isa pang value. Kunwari, ang x mo ay 0. Negative 2x plus 3. So, kapag 0 yung x mo, negative 2 times 0 plus 3, negative 2 times 0, 0 na lang yon. So, y equals negative square root ng 3. So, so ano ba ng square root ng 3? Negative, wala din. Pero ano yan, negative 1.7 something something. So, negative pa rin siya. So, kung mapapansin mo, kasi equation natin, negative square root, di ba? So, kahit anong kalabasan ng square root mo, negative pa rin yung magiging final answer mo. Hindi ka makakakuha ng y na positive kasi nilagyan mo yan negative bago yung square root, di ba? So, kahit gaano kalaki yung makuha mo sa loob nito, magiging negative. Kunwari, ito, 3. Positive naman yung 3. Pero, pag in-square root mo yon, yung negative mo nasa labas, yung final mo, negative pa rin ang square root nun. So, bawal ang positive. Wala kang makukuhang positive na y, pero meron kang makukuhang 0. So, ang range mo ngayon, range ay set of real numbers, diba? Set of real numbers na ang negative na yung y mo ay less than or equal to 0. Kasi puro negative yung makukuha mong sagot,
pwede ring 0, pero never siya magiging positive. So ito naman ang example number 3 natin. Y is equal to 3x minus 1. So linear equation to, diba? Gaya na napag-aralan natin na nakaraan. Wala siyang fraction, wala rin siyang square root. So walang restriction dito. So ibig sabihin kahit anong number i-substitute mo sa x, pwede, diba? So ang domain mo ay set of real numbers or all real numbers. So ganun lang kadali. So pag nagpalit ka dito ng x na mababa, negative or 0 or positive, may specific value ka na makukuha sa y. Diba ang linear equation pag ganito, ang graph niyan sa x and y axis isang buong linya. So kung iisipin mo yung y din niya, lahat din ng value pataas, lahat din ng value pababa. So ganun din yung pag linear equation, ang range niya all real numbers din. So basta walang fraction at walang square root. So madali lang pag ganyan. So paano naman kapag quadratic equation? Y equals x squared plus 3. So quadratic kasi x squared, diba? Pag quadratic equation, ang domain mo dyan ay all real numbers din, or yung x value mo all real numbers, kasi pwede ka naman magpalit sa x ng kahit anong number. Pwede negative, pwede 0, pwede positive. Meron ka makukuhang value sa y. Ano naman yung y? Sa y naman, hindi all real numbers kasi try natin mag-substitute. Kunwari, ang x natin ay 0. So, y equals 0 squared plus 3. So, ang y natin ay 3, diba? Kunwari naman, ang x natin ay negative 2. Positive 2 muna. 2 squared plus 3. So, y equals 2 squared equals 4 plus 3. Y equals 7. Kunwari naman, ang x naman natin ay negative 3. Sige, negative 3. Y equals negative 3 squared plus 3. Y equals negative 3 squared 9. Kasi negative 3 times negative 3 magiging positive 9 na. Plus 3. Y equals 12. So, kung mapapansin natin, wala tayong makukuhang negative na y kasi lahat ng i-substitute natin sa x, pag in-square mo, nagiging positive. So, yun na yung isa nating clue. Ngayon, kapag 0 naman ang sinubstitute natin, yun na yung pinakamababang makukuha natin sa x squared, diba? Magiging 0 siya. 3 ang y natin. So, ibig sabihin, kapag naging 0 yung value nito, 3 yung y, wala kang makukuha ang y na mas mababa pa sa 3. So, wala kang pwedeng i-substitute sa x na magiging 2 yung y mo, magiging 1, o kaya magiging 0. Kasi, plus 3. gawa nung plus 3. So, yun yung doon, gawa nung plus 3. So, ang range mo ay set of real numbers na greater than or equal to 3. Kasi 3 na yung pinakamababang makukuha mong value sa y. Pag 3 pa baba, hindi siya magkakaroon ng ganong value na y. So, yan ang lesson natin about finding the domain and range of a function.